Pagkasama kami nung mag-overnight, nalaman ko na nanganganak pala yung asawa niya noon. Mahal ko siya pero papatayin lang kami ng pagmamahal na yun. Hindi ko deserve maging pangalawa. Ayokong dumating sa point na ako yung makaranas ng ganon. I am 24 at may nakilala ko sa dating app. Then after 3 months ay nag-decide kami na magkita. Ako yung unang dumayo. Matangkad, moreno, matangos ang ilong, half-half kasi siya. Meron agad nangyari sa amin that time at aaminin kong tinamaan ako sa kanya. Tinuloy namin kung anong meron sa amin at naging kami. Then after 2 weeks ay bigla na lang siyang hindi nagparamdam ng kalahating araw. Message ako nun sa kanya. At ang sabi, nasa pagawaan daw yung phone niya, kaya sabi ko okay sige. Expect ko natatagal yun ng 1 day pero umabot ng 2 days. At nung nag-chat ako, iba yung sumagot. Mamula po siya, sasabihin ko na lang po na nag-chat ka. Inopen ko yung dummy account ko at sinearch ko yung name niya. 2 account yung bumungad sa akin. Buong akala ko is isa lang. Minessage ko siya noon at sa umpisa syempre tinanong ko kung tagasan siya. Kasi parang nakita ko na siya kako. Sinabi naman niya yung lugar. Pero sabi niya wag na daw akong mag-chat kasi daw may asawa na siya, sabay block sa akin. After 1 week ay nag-friend request siya sa akin, sabay message na, "Kamusta? Bakit ka naka-block?" Kaya't sinend ko lahat ng screenshot na meron ako, sabay sabing basahin mong lahat yan. Sabi niya, hindi ako yung nag-block sa'yo, yung tropa ko. Tropa ko kasi yung gumawa ng phone ko. Kaya't binigyan ko siya ng second chance. June 24 ay nagkita kami sa isang hotel at uminom kami. Sinagot niyang lahat yon pero nakita ko yung wallet niya na pamasahin na lang yung laman. At dun na siya nag-open up sa akin. Inamin niyang lahat nun at sabi niyang nabuntis nga yung ex-girlfriend niya. Na ang akala ko pa nga nun nakapanganak na kasi merong sustentong nagaganap. Na ang sabi niya pa umabot sila sa barangay para sa sustento. Tinanong ko siya kung nakaapelido ba sa kanya yung bata at ang sagot niya ay hindi naman daw. So binigyan ko siya ng advice na kung bibigyan sila ng chance na ayusin pa, papakawalan ko siya para sa bata. Niyakap lang niya ako that time. July 18 ay magbe-birthday siya at gusto ko siyang bigyan ng gift para makabawi sa mga nagastos niya sa akin kahit na papano. Pero first week ng July ay madalang na siyang mag-reply ulit. So nag-decide akong makipaghiwalay at humingi siya ng tawad sa akin. July 14 ay na-aksidente siya sa trabaho, halos side ng pisngi niya yung may damage. Minessage ko siya noon at hanggang sa nagkabalikan na nga kami ulit. Then this month lang na inamin niya sa akin na what if nagkabalikan sila ng asawa niya. Sabi ko okay lang, naiintindihan ko. Para na lang din sa bata. Then dinirect to the point ko siya na kung ano ba talaga yung pinopoint niya. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako at ayaw niya akong mawala. Humiling pa siya sa akin na kahit na madalang daw na pagkikita lang ang ibigay ko sa kanya ay ayos na. Na kahit na nga daw mag-asawa pa ako nandyan lang siya at palagit mahal na mahal daw niya ako. For the last time nakipagkita ako sa kanya at binala ko talaga yon for peace of mind, sabi ko last na. Nag-hotel kami noon at sagot kong lahat. Hiniyaan ko siya na ilabas yung side niya at dun niya inamin na June 24 pala. Nung magkasama kami na mag-overnight ay saktong manganganak yung asawa niya. Na para bang may sumipa sa dibdib ko na konsensya. Pag-uwi ko ng bahay, minessage ko siya. Last na yun ha, ayoko na talaga. Ayoko mag-bounce back sa akin yung karma. Nabi ko na para din naman yun sa kanya at para din sa ikabubuti ng pamilya niya. Na kasi nga naaawa ako para sa bata. Ayokong dumating yung araw na ako naman yung makakaranas ng ganon. Mahal ko siya pero papatayin lang kami ng pagmamahal na yun kung parehas naming ipaglalaban. Walang lihim na hindi nabubunyag at hindi ko deserve maging pangalawa. Mas lalong walang maling nagiging tama. Thank you Mami Len at sana ma-air nyo at lagi akong nakikinig sa mga upload nyo. Letter sender, Kiray. Malinaw na inuuto ka na, sige ka pa ng sige. Nalaman mo may asawa tapos na doon. Hindi yung try and try ka pa. Free accommodation and meals, complete package eh. Literal na free tigs ka ante. Magkabalikan man sila at hindi, tantanan mo utang na loob. Ang pagpapakatanga requirement yan sa pag-ibig pero deserve bang magpauto ka sa taken na? Nakakabayo ng libre tapos treat mo pa. Sorry ha, kasi ramdam ko yung karupukan sa kwento eh. Na isang message lang sa'yo, for sure na bibigay ka. Tantanan mo kasi tinitake advantage ka, inaabuso ka na the more you treated yourself as an option, the more kang magagago. Value yourself, respect yourself, and never allow someone to treat you poorly. Napakarupok mo sa totoo lang na napakadali mong mauto. Agad kang napapaniwala, mabilis kang maawa to the point na antangan na lang talaga. Girls, please be reminded, hindi tayong mga babae yung sumusugal. Na dapat tayo yung pinapanalo. Hindi yung kapag ginasusan ka, binabalik mo pa. Ganun ka ba ka-cheap?